kami ay napakaraming unit. Marami kaming mga units dyan. I was so fortunate din kasi na-under kami sa CAS Group Musang. So, ang commander namin si General Tahe noon. Brigadier General Tahe din. Ako, tapos ang first SRB, and then that time, ang second SRB, kasama ko rin noon. Tapos ang 51st IB. Palagi kong sinasabi dun sa mga tropa ko okay, we are so fortunate kasi ang mga katabing unit natin, very well trained yan. At syempre, although tayo lang ito lamang tayo, ipakita natin sa kanila kung paano rin tayo aaway dito. At napakaganda ng samahan. High moral ang lahat nun. Although, may mga pagkakataon na nagkakaroon ng casualties, nadudun pa rin Buong buo pa rin. Masaya pa rin. Why? Palagi kong sinasabi sa tropa Sabi ko sa kanila, saan ka nakakita ng pagkakataon na ang kalaban mo, inipon mo na dito sa isang lugar? Tapos, napapaikutan na natin sila. Siyempre, masyado kasi hindi napaikutan, ang luwang pa ng lake dyan, may mga nakakalusot pa rin, kung ano man. The thing is, yung batalyon ko nga, na nasabi ko kanina, naghahanap pa yan, dati kami sa bundok. Grabe pa ang mga lakad-lakad namin para lamang magkaroon ng matumbok namin yung Mount Isis na yan. Kasi nadudun pa sa bundok Ang hirap hanapin nila. Konting putukan lamang, nadudun na sila, nakatakbo na naman uli. Tapos nagkaroon pa uli ng another Battle of Yagapo. But this time, naririto na sila. Nandiyan na sila sa harapan natin. And I need to motivate them na kung may mabubuhay dito, na makakatakas dito, yung mga mahal natin sa buhay na iniwan natin, the very reason kung bakit tayo umaaway, sila naman ang malalagay sa alanganin. As a leader, you always find ways kung paano natin motivate yung mga tropa natin. So, naintindihan nila na kung may mabubuhay dito sa kalaban namin dito na makatakas, yung mga mahal namin sa buhay naman ngayon, ang malalagay sa alanganin. Sila naman kasi mga terorista, hindi mo alam, basta na nagpapasabog, baka mamaya yan. Kamag-anak mo, mahal mo sa buhay, siya man yung maging biktima. So this time, naririto na sila. Ipakita mo sa kanila at sabihin mo sa kanila kung gaano kanobol ang ginagawa mo ito. Na kinakailangan nila ng magsakripisyo, kinakailangan natin magsakripisyo dahil hindi po pwede na hayaan lamang natin sila. Kung hahayaan lamang natin sila dyan, alis sila, halimbawa, makaka-regroup na naman sila somewhere, magpapalakas na naman sila, at mag-i-strike na naman sila. It will be a cycle. But this time, yung kanilang hierarchy, nadyan sa harapan natin. All we need to do is gawin natin kung anong trabaho natin. And yan ang ating contribution para dito sa peace and order dito sa lugar na ito. So they are so well motivated. Sabi ko sa kanila, pagdating pa lamang natin, namatayan agad tayo ng 7 to include PFC Bayo. Papayag ba tayo na ganito na lamang ito? Na hanggang dito na lamang tayo? Hindi po pwede ito. Kinakailangan nating makabawi man lamang dito. Kinakailangan nating iparamdam sa kanila na hindi ganito ito. Hindi nyo pa pwede kaming ganituhin lamang basta-basta. Iba kasi sila Iba yung kalaban namin. Wala silang pakialam sa buhay. I don't know kung ano yung turok sa kanila doon, kung paano sila minomotivate noon. But tayo naman, tayo mga sundalo, ganito, ganyan. Ang sinasabi kasi natin, siyempre, meron tayo mga mahal sa buhay. Nandun lang yung asawa, nandun yung anak, yung tatay, kapatid, nanay, pinsan. Dun mo
kinukuha yung lakas mo sa kanila. Doon mo hinuhugot kung bakit ka nakikipag-away dito. And yun yung kinakailangan natin, friend. Sabi sa kanila, remember kung ano ang ginawa nila sa detachment natin. Tandaan natin yan. Remember kung anong ginawa nila doon sa mga tropa natin dyan sa Lilod na namatay. Yung sinasabi kong 7. Hindi tayo papayag na ginaganito tayo. So yun ang palagi namin parang naging battle cry namin. Kasi nga, start pa lamang, namatayan agad kami. At hindi kami papayag ng ganun-ganon na lamang. And I'm so fortunate, napakaswerte ko. Kasi yung mga tropa ng 51st, they are very, very professional. Makikita mo, nadudun yung puso talaga para lamang umaway. Nadya dyan. May isang pagkakataon doon eh. Hindi ko rin to basta-basta makakalimutan. May isang tropa kami na nasaktan, na wounded siya. Actually, kausap ko sila eh. Lagi naman kami nag-usap-usap nun. Nasaktan siya, humihingi siya sa amin ng tulong kasi medyo, nung matamaan siya, medyo napahiwalay siya ng konti sa grupo, pinipilit namin kunin. Kasi sinasabi niya, mate, andito ako mate, may tama ako mate, kaso lang we have to cross an open terrain. Yung open terrain na yan, ano yun, parang talipapa, parang mga tindahan kasi yun ba, na parang palengke. Na open siya, na ginawang may mga stall lamang doon sa gilid ng karsada. So, i-cross namin yun para makuha siya. Nung ina-attempt na namin siyang kuhanin doon, nakakaroon ng casualty kasi nga, yung style kasi nila, yung kalaban, pag naka-snipe na sila, at may alam nila na natamaan sila, gagawin na nilang pain yan. Dahil alam nila na ang mga sundalo, lalapit at lalapit yan para lamang talaga kuhanin yun. So every time mag-a-attempt ako na kuhanin yan, may mangi-snipe na naman yan. So, merong tatamaan sa akin, may ng mga tropa. So, ganun. Every time mag-a-attempt ako, nagsusustain ako ng casualty. Hindi naman talaga ganun katindi ang mga tama, pero syempre enough yan para babawasan ako ng isang tropa na kinakailangan ko na namang alisin uli dun sa harapan. Dumami ang casualty ko that time. Hindi ko na ma-recall kung gano'ng karami, but may namatay din ako doon na tropa. Sinasabi ko to kasi may isa akong tropa na na-wounded, kami, na nadodon lahat. Lahat yan, gusto ko hangin siya. Gusto siyang tulungan. To the point, nag-accumulate na yung casualties ko. Hanggang sa sinabihan na kami, enough. Huwag nyo nang dagdagan pa yung casualty nyo na sosobrahan na. Iba naman yung approach natin. Kasi noon, parang hindi ko na halos mapigilan ang tropa ko. Nagkakaroon na ng parang breakdown ako sa pag-control sa kanila. Na, okay, ganito ang gagawin natin, ganito ang gagawin. Kasi ano sila parang gusto-gusto talaga nilang kuhanin yung kasamahan namin. To the point nga, sabi ko na, dumami yung casualties ko. At doon ko nga, yung sinasabi ko nga, sa ganitong oras talaga ng gera, ganito katinding gera, nalilimutan natin ang ating pamilya. Ang unang pumapasok sa atin ay ang ating kasama kasi na-develop yung samahan namin dito. Na kung may masaktang isang tropa sa amin dyan, halos lahat kami dyan, ramdam namin yan. Kaya nadudun yung talaga yung gustong-gustong tulungan ng tropa namin. Gustong-gustong makuha dun. Kaya sabi ko, hindi ko alam kung paano ko to i-expect dun sa higher ups nun eh. Paano nangyari na dumadaan ng casualties mo dyan, Mel? Kasi nga, nagsusustain ako ng every time mag-a-attempt na kami na i-rescue siya. May nai-snipe, may natatamaan. Kasi, ano na eh, ang mga tropa talagang nadudun yung volunteerism talaga nila na kuhanin. So, just imagine kung gano'n katindi yung samahan namin doon. Na hindi papayag basta-basta lamang na may iwan na isang kasama mo dyan.
To the point na hindi mo naisipin ang posibleng mangyari sa'yo or iisipin mo kung yung pamilya mo o kung ano man yan kasi that time focus ka. Ang sabi ko nga sa kanila, every time gabi na medyo nagpapahinga na kami, sabi ko, okay, ito na yung pagkakataon para sa pamilya. Kausapin nyo sila, tawagan nyo sila, kontakin nyo sila. Dahil bukas din, pag mag-ooperate tayo, gusto ko ang attention nyo, andito na. Andito na sa mission natin. Alisin nyo muna yung iniisip nyo na tungkol sa pamilya. You just focus. So yun, ganun ang nangyari sa amin nun. Madami yan eh. Mahirap i-explain basta-basta kasi kung ano yung parang paano na-develop ang samahan. I was so fortunate kasi nadoon nga ako kasama ko ang first SRB, second SRB, and then naging third SRB na dyan. Sasabihin ko nga dati, kay Sam, sabi ko, bossing, request naman ako. Ikaw muna ang mag-support by fire sa akin. Putok-putok ka muna dyan. At magmamaneuver naman kami rito. Kami naman ang abante. Tulungan. Nadudun yung mga unit na nagtutulungan. Hindi yung sektor mo yan, bahala ka dyan. No. Hindi ganun yan. Kung kinakailangan palambutin muna namin yung sektor namin, yung objective namin na along sa sektor namin, papalambutin muna niyan. Hindi lamang ako yan. Tutulungan ako ng mga katabi ko. Halimbawa, ang first SRB, ang third SRB, puputok-putokan muna nila yan bago kami papasok. And of course, nadyan din siyempre yung mga tangki natin, nadyan lahat. Parang evolution ito ng military tactics and strategy. Nung start, iba yung galaw namin along the way. Dahil sa natututo na rin kami kung paano namin i-accomplish ang isang mission na binibigay sa amin, nadadagdagan yung knowledge sa amin, iniiba na rin namin. Noon, mga butas-butas, marami ng mga kwento dyan Ang kalaban namin, bubutasan yan, ilalabas ang mga muscle nila dyan, tapos puputok. Ganoon na rin ang in-adapt din namin kasi nga nag-a-adapt din kami noon. Or else, kung hindi namin babaguhin yung mga dapat namin baguhin, baka mas lalong tumagal ang pag-liberate sa Marawi. So, nag-evolve kami doon. Iba ang galawan namin. Parang I could still recall yung mga names ng mga tropa ko. They paid the ultimate sacrifice talaga. Hindi sila mawawala sa aking isipan dahil nakasama ko sila. Naging part sila ng buhay ko, naging part sila ng pagiging battalion commander ko. At yung sakripisyo nila, hindi namin malilim. May na-snipe ako na tropa. I think, dun yung sa may Ninoy Aquino College. Marami kasi mga universities dyan, maraming schools sa Marawi. Nandun yung Dansalan, nandun ang Ninoy Aquino College Foundation. Yung ikukwento ko, yung nangyari sa kanya. Maraming mga videos dati na nag-surface na may in-execute yung mga multi-ISIS na nakakulay orange na pinaluhod nila and then in-execute nila. Open ground yun. Open ground. Nabigay sa akin yung task na i-clear yung area na yun. Napunta sa aking sector yun. Nakuha namin lahat yung kung ano man yung naiwan sa kanila. Yung mga buto nila, nakuha namin yan lahat. Na doon talaga. Execution style. And after that,
ang naging mission ko naman is yung papunta rito sa may Ninoy Aquino College. Ito na yung sabi ko nga na may tropa ako na na-snipe. Mahirap kasing pumasok basta-basta sa isang building kung hindi mo alam kung ano yung layout. Syempre, dire-diretso ka na pumupunta doon. All you need to do is, syempre, i-assess kung nasa saan sila. Magkakaroon kayo ng mga probing. Pag sa palagay mo wala nang pumuputok, wala na siguro dyan na ganan. Kung sa palagay mo ay matigas pa masyado yung objective mo, kinakailangan palambutin mo muna uli yan na ganan. Nakuha namin yun. Matinding pagbagay niyan. Matindi na away yun bago namin nakuha. Masayang-masaya ako noon kasi walang nasaktan sa amin. Na-accomplish ng unit ko, ng batalyon ko, yung mission namin. And then, all of a sudden, nung ino-occupy na namin doon, may na-snipe na isang tropa ko. Yung naka-opcon sa akin. And then, he was killed in action. Yung bagsak sa balikat ng isang commander tulad ko, sabi ko, masaya na ako nakuha ko na yung objective ko. Happy na ako, walang nasaktan. And then, tapos na. Naka-occupy na kami doon. Eto pa. May nangyari pa. May na-snipe pa. Papadilim na yun Papadilim na. Hapon na, nag-aano na. May natamaan pa. Just imagine, naghirap yung tropa doon. Ma-accomplish niya, makuha niya yung naging part siya doon sa team, sa unit na nag-accomplish at nakuha yung objective namin. And then, jubilant na kami noon, ma-snipe pala siya. Mawawala pala siya. Roller coaster yung emotion. Happy ako. Nakuha ko yun. At the end of the day, mawawalan ako ng isang tropa. Masakit yun sa isang commander na tulad ko. Kala mo, ang galing-galing mo na. Na-accomplish mo yung isang, nung una ay hirap na hirap kami. Ilang beses akong attempt, papunta doon. Hindi ko makuha-kuha na walang nasasaktan sa amin. And then, nung makuha na, ang kapalit pala nun ay isang buhay kung kailan natapos na. Nakasakit. Ramdam mo yun. So, challenge ulit ito kung paano mo naman siyempre paangatin uli ang moral ng tropa. I'm not saying na na-down sila. Pero kung paano ko na naman sila i-agitate, paano ko na naman sila gagalitin uli dito. And from there, kumukuha kami ng mga lessons. What happened? Ano bang nangyari? Bakit ba nagkaganyan? Marami sa point of view ng isang battalion commander tulad ko, napakaganda kasi, very structured kasi kami doon. Structured in the sense na under ako na isang task group, tapos may may mga pataas pa. Kada hapon, pagkatapos ang lahat, ipinapatawag kami ng aming commander sina General Pahe, sina General Pamonag, General Bautista. Nag-uusap-usap kami lahat ng mga battalion commanders. Tapos titingnan ano na yung progress. Nandiyan yung malaking mapa. Tapos sasabihin na, sir, ito na yung latest location ko. Ang kalaban, nadya dyan. Tapos lahat kami mga battalion commanders magbe-brief. And then, doon kami kumukuha ng mga lessons learned. For example, doon sa area halimbawa, ibang sektor, sasabihin niya, ang kalaban, ganito ang ginagawa nila, sinusunog nila ang mga bahay para nga naman
magulo baga, para magulo yung bahay na yun, susunogin mo yan, and then maglilay sila dyan ng mga booby traps dyan. Kasi, nasanay na kami na every time papasok kami sa isang bahay, titingnan mo, baka may mga booby traps yan. Ngayon, iba na naman ang ginagawa nila. So, nakakaroon ng sharing. What I'm saying here is, may mga sharing baga. O, mga ganito ha, ganito ang ginagawa doon. Baka mamaya, gawin din sa inyo yan. So, sa part din namin, sabi namin, sir, meron din kami rito, sir, bago ba? Ang ginagawa na nga nila, sir, ngayong Molotov nila, sir. Naubusan na yata sila, sir, ng mga pako doon eh. Ngayon, sir, puro mga piso na. Piso na nakuha nila doon sa land bank doon. Ginagawa na nila ngayon yan. Parang shop nila nila. Pag pumoto ka, pag tinamahan ka doon, nakadikit dito eh. Mukha ka ng pera eh. Kasi nga, mga piso na yung ginagawa nilang mga ano doon. Marami kaming mga na-recover na ganun ba. So, nagkakaroon kami ng mga sharing. Iba-iba kasi doon eh. Iba kasi yung grupong halimbawa kino-confront ko. So, iba yung ginagawa nilang laban sa amin. Yung ibang grupo naman, halimbawa, for example, sa Marines o kaya doon sa PNP, iba na naman yung kino-confront nilang grupo. So, iba rin ang ginagawa sa kanila doon. So, nakakaroon kami ng mga sharing para alam din namin kasi pag pumunta kami doon o silang pumunta sa amin dito or yung kalaban naman pumunta sa harap ko o yung sa harap ko naman pumunta naman sa kanila, at least alam nila kung paano yung mga titipis ba. Iba-iba. And doon lumalabas yung walang lamangan. Walang lamangan ito basta-basta. Iisa tayo rito. Doon yung matinding banding namin. Iisa lamang namin ang aming gustong mangyari doon eh. Ang matapos na, ang maliberate, ang Marawi. So long as nadyan sila sa harapan namin, so long as may pumuputok pa rin sa amin dito, kinakailangan namin idire-diretso itong mission na ito. May tumawag sa akin nun. Kasi syempre, dragging na eh. 1 month, 2 months, 3 months, grabe ang media coverage nun. Hindi man ako nakapanood ng TV nun, pero nakikita ko naman doon sa social media, pinapakita doon kung paano mambomba, pinapakita doon kung paano gamitin yung mga air assets natin. So halos lahat, alam na ng buong Pilipinas kung anong ginagawa doon. And siguro, dahil sa dragging na siya, may tumawag sa akin eh, kakilala ko. Ewan ko lang kung ano yung motive niya, pero ang sabi niya sa akin, ang dami-dami nyo na dyan. At hindi pa rin yung matapos-tapos yan. Para bagang, ang dating sa akin is, marami ang mga sundalo, parang mahinang klase kayo, kasi hindi nyo pa matapos-tapos yan. And where was he? Nasa Samba siya nun. Wala siya doon sa Marawi City. Wala siya doon sa main battle area. Kaya nga tumawag sa akin, malayo siya. Nasa Salusong siya. I could still recall kung ano ang sinabi ko sa kanya. Sabi ko, for every time you are enjoying the luxury of your home, habang masarap pang buhay mo dyan, there is an army unit down here sacrificing. Gusto ko sabihin sa kanya eh. Ang lakas ng loob mong parang ang dating sa akin ay mangantsaw ka pa. Although, yung question niya is, ano naman yun? Tama naman yun. Ang dami-dami nyo na dyan. At hindi nyo pa matapos-tapos yan. Parang, I don't know kung 3rd month o 4th month yun. So, sinagot ko siya. For every time you are enjoying, there is an army unit here. O military. Down here, sacrificing. Kinukonsensya ko siya. Masakit para sa akin yun. Kasi kami ang nasa sa ground. Ano to, para matapos sa lamang ang gera dito? Lahat tayo diyan, assault ng ganito nang hindi mo lang tayo nag-iisip. Ang sabi ko nga noon napakaganda nung ginagawa ng I believe in my superiors. Kung matigas pa yan, yung objective mo na yan, palambutin natin yan. We will use all available resources natin dito para
mapalambot yan. Kung kinakailangan yung FA50 yan, we will do it. Kasi binibigyan natin ng value yung individual na buhay ng mga tropa natin. Yung may masakta na nga lamang sa atin na mga tropa, masakit na yun para sa amin. Alam nga naman para lamang ito ay tapusin ng ganito, magpakamatay na tayo lahat. No. We will fight it intelligently. Lalaban tayo dito. Pinag-iisipan ito. Hindi ito basta-basta ganito na lamang. Kung ang kalaban natin ay nagpapakamatay, sige, ganyan kayo. At gagawin namin sa inyo yan. Pero kami, as a battalion commander, nagsimula kami na-train kami na from platoon leader, company commander, then battalion commander, mas malawak ng perspective namin, binabalyo mo lahat yan. I'm not saying na umaayaw ka doon sa isang objective, but the challenge is how to mitigate the risk na ma-accomplish mo ang objective mo na hindi masyadong risky dito sa mga tropa mo. Paano mo gagawin yan? Diyan na papasok yung planning, diyan na papasok ang kinakailangan lahat ng resources na kinakailangan just to mitigate the risk. At sabihan ka na, tatawag sa'yo na may halong parang kantsaw na ang dami-dami na daw namin doon. Bakit hindi pa matapos-tapos ah? Where was he when the lights went out? Nasasamba siya nun. Nung magkagulo dito. Nadyan siya sa comfort ng homes mo. Nadyan